gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Serbisyo para sa kabataan. Isang nagmamagandang loob na nanay ang lumapit sa Cayetano in Action para matulungan ang isang bata na walang birth certificate. Paglabas ng birth certificate po, binigay ko po dun sa parent. Ayaw po nilang asikasuhin. Ginawa ko po, ako na lang po yung nag-try dun sa City Hall na baka pwedeng ako na kahit hindi naman ako kano-ano. Bagong mandatory daw po ng PSA, bawal na rin po daw ako. Ano daw maipaparehistro ang birth certificate nito? Alamin sa Cayetano Aksyon Agad. Serbisyo para sa mamimili. Ano nga ba ang ating mga karapatan bilang consumer? Anong proteksyon ang meron tayong laban sa panloloko at maling serbisyo? Pag-usapan natin yan sa Kwentuhan with Kuya Alan. Serbisyo para sa kapwa. Isang tricycle driver sa Capas, Tarlac ang tumutulong sa mga homeless at sa Aita community. Tunghayan ang kanyang kwento sa kabutihang loob sa salamat. Serbisyo para sa kalusugan. Ating ipagdiwang ang Women's Month sa pamamagitan ng tamang kaalaman tungkol sa puso ng kababaihan. Ang mga dapat nating malaman, sasagutin kasama ang mga eksperto mula sa Philippine Heart Association. Sa ABA, Ask Boy Abunda. At serbisyo para sa bayan. Mga tanong ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Lahat ng ito at marami pang iba sa programang puno ng impormasyon, serbisyo at aksyon. Ang Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0. Ang tanong ni Jinjin Delgado Mulbog ng Mukpog, Marinduque. Tanong ko lang po, pwede po bang ipakulong ang 15 anyos na gumawa ng katarantaduhan sa anak ko? Ayon sa batas natin, ang mga bata na 15 years or younger ay exempt sa criminal liability. Ibig sabihin nito, hindi sila pwedeng kasuhan. To answer your question, dahil 15 years old yung bata, hindi mo siya pwedeng ipakulong, pero subject siya sa intervention program. So yung intervention program na ito yung ginagawa ng gobyerno to determine kung paano matutulungan yung bata. So titignan dito through a series of activities, pwedeng counseling, pwedeng education, para matulungan psychologically, emotionally yung bata, para malaman niya na mali yung ginawa niya. Ang tanong ni Raymond Amar ng Bacolod, dapat po ba sa isang trabaho, may contract kasi kami, walang pinirmahan na contract. Magti 3 years ako sa isang Chinese restaurant. Saan pwedeng lumapit? Sa labor po ba? Taliwas sa paniniwala ng iba, no, ang kontrata ay hindi kailangang nakasulat lamang. Kahit na yung mga labor contracts, pwedeng oral lang sila, hindi kailangan nakasulat, as long as namimit nyo yung criteria na tinatawag sa batas na fourfold test. Ano yung fourfold test na yon? Una, kung ikaw ba ay tinanggap ng employer mo. Pangalawa, kung pinapasweldohan ka niya. Pangatlo, kung may power ba siya to dismiss you from employment. At pang-apat ay kung kinokontrol niya ba kung paano mo ginagawa ang iyong trabaho. So kapag na-meet yung mga ganong klaseng requirements, ibig sabihin, meron kayong relasyon bilang employer and employee at ebidensya yon ng employment contract sa pagitan ninyong dalawa. Pwede siyang maging basehan para makapagreklamo ka halimbawa ng illegal dismissal. Ngayon, sa tanong mo na kung saan ka lalapit, mandatory po na pupunta kayo sa single entry approach system ng Department of Labor and Employment. Ang magpoproseso po niyan ay ang National Conciliation and Mediation Board. Meron po silang mga opisina or desks doon sa mga tanggapan na iyon para magproseso ng inyong reklamo. Ang tanong ni Wilfredo Bandillo Jr. ng Santa Rosa, Laguna. Tinanggal po ako sa trabaho bilang isang security guard sa subdivision sa Canlubang dahil lang sa isang papayang ibinigay sa akin ng isang homeowner. Nakita ito at inireklamo ng isa ring homeowner at hindi nito alam na ibinigay lang sa akin ang papaya. Tama po ba yun na tanggalin lang ako dahil doon sa pagtanggap ko ng papaya? Ano po ang aksyon na dapat kong gawin? Okay, ang cause ay dahil tumanggap ka ng papaya. So kung titignan natin yung labor code natin, hindi kasi ito isa sa mga just or authorized causes na nililista para maging basis ng termination ng isang employment. So given that, maaaring illegal yung pag-terminate na ginawa sa inyo.
Pero siguro kailangan din nating tingnan kung ano yung nakalagay sa employment contract mo. Kung malinaw doon na nakasaad na bawal kang tumanggap sa mga residente halimbawa ng subdivision na binabantayan mo, pwede siyang mag-fall under just causes sa labor code because pwede siyang sabihin sigurong breach of trust or willful disobedience yun kasi kung iyon ang inuutos ng kontrata at hindi mo sinunod, pwede siyang maging basehan ng pag-terminate sa'yo. So, in terms of action, kung anong pwede mong gawin upang makasigurado tayo dahil nga limitado kami doon sa, kumbaga sa details or sa facts na nabigay mo mula sa tanong mo, pwede kayong lumapit sa regional office ng DOLE para magsampa ng reklamo doon sa termination ninyo. Kung kayo rin ay may mga katanungang legal, i-post nyo lang sa ating social media pages o kaya ay i-video ninyo ang inyong mga sarili na nagtatanong at isend sa amin dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Oy, Rika, anong pinapanood mo? Eto, tingnan mo to, Nico. Meron kasi ako nakitang vlog ng isang kuya, tapos namimigay siya ng tulong sa mga kababayan niya sa Tarlac. Take note, pati sa mga Aita community. Oh, Tingnan nyo. Oh, tingnan mo. Tingnan. Ang bait naman ni kuya. Diba? At in fairness sa kanya, ha, nagagamit ang social media para magpalaganap ng kabutihan. That's true. Nakaka-good vibes yung mga ganyan, no? Correct. Yung mga gantong tao, deserve mapasalamatan. Ganito, bakit hindi natin siya puntahan at ipakilala natin kay Kuya Alan? Alam mo, same tayo nung naiisip. Kasi naisip ko na yung kanina. Gusto ko rin siya makilala eh. Tara? Tara. Nandito tayo ngayon sa Kutkut Kapas Tarlac para personal na makakwentuhan si Kuya Marvin. At alam nyo, palagi ko ito na yata yung bahay niya eh. Tara, check natin. Kuya Marvin! Ay, hello po. Marvin, Ayan na. magandang umaga. Ako po si Nico. Hello po. Ka. Good morning po. Kuya, napanood po kasi namin yung vlog nyo. Pwede po ba na kahit saglit lang makakwentuhan po namin kayo? Kasi na-curious Ay, yes kami po. sa kwento nyo eh. Kayo, Ayun, kuya. sige po, dito po tayo. Dito po tayo. Ayun nga Kuya Marvin, doon kami na-curious talaga, di ba? So, kailan ba nagsimula tong pagtulong nyo? Nung pong kasagsagan ng pandemya, ang COVID noon, halos hindi makalabas lahat ng mga tao. Dahil sa pamamasada ko, meron akong nakita mga homeless na sa daan. Naisipan ko po na sila itulungan. Sa simpleng paraan lang, sa pagbigay ng tinapay at tubig, doon po nag-start yung pagtulong ko po. Kung kinikita ko po sa pamamasada ko, yun yung pinamamahagi ko. And then naisipan ko po kasi silang tulungan para kung sakali na kung ano po sa kanila, kasi yung pong pang-araw-araw po nila na hindi man po sila nakakakain, wala silang pamilya na tutulong sa kanila, kaya naisipan ko po silang tulungan. Ano po ba yung pinaka nagtulak po sa inyo para yung po mga kababayan natin dito sa Kapas ay abutan natin ng kahit kaunting tulong? Sino po ba? Meron po ba kayong naging inspirasyon? Yung father ko po, yung kasing tatay ko po kasi na kahit na wala na po kasi siya, tumutulong siya. Kaya nung pong ano po siya na hindi na po siya makalakad, parang ako po yung nagpatuloy po sa ginagawa niya. Tinuloy yung kabutihan ng inyong tatay. Opo. Sino po mga natutulungan nito? Halos po yung mga mga Aita community, yung mga bata na gustong mag-aral, na hindi makapag-aral dahil po sa hindi po sapat ang kanilang yung po mga magulang po nila, yung kinikita nila. Ngayon po, meron na po tayong mga natutulungan na bata na mga scholar. Ano po ba ang inyong nararamdaman po, Kuya Marvin, na kahit sa munting paraan ninyo ay nakakatulong kayo sa mga kababayan niyo? Yun po yung pong nakakapagpasaya sa akin na meron po akong natutulungan. Parang yung pong kahit na yung pong pagod po, yung pagsakripisyo po namin, doon po yung napapawi yung ano po namin, yung paghihirap at yung nakikita po namin na meron po kami nababago yung buhay nila. Okay. Ngayon po, pwede po ba namin kayong samahan? Yes, Balita ko diba? meron Yes po po. kayong gagawin ngayong pamamahagi po sa mga Aita eh. So, Ay. sama kami. Sige po, pwede po. Alis na po tayo.
Nasaan na po ba tayong Nandito po tayo ngayon sa Sitio Bagani, Barangay Maruglo. Maruglo. Kapas Tarlac po. Okay. Kuya, Diyos ko, on the way dito, ang layo. Paano mo na-discover to? Bali po yung pong pagta-travel po natin, bali nakita po natin itong community nila. Tapos po, pinuntahan ko po sila dito. Then nalaman ko po yung kalagayan at sitwasyon nila dito. Oo nga. Lalo na po wala silang ilaw. Napakadilim po dito pag gabi po. Ay, yun po pala. May naibigay na po ba kayo dito na tulong sa kanila para maibsan yung problema nila sa madilim na ano? Yung lugar po nila. Opo. Ito, Bali, parang nakapagbig- solar, kuya. Bali nakapagbigay na po tayo ng 20 solar po dito sa mga bahay po nila. Ito, saan na to? Yes po, sa mga bahay po nila dito. Yung pong ano po nila dito, napakadilim paggabi. Lalo na po pag kumakain sila, nag-aaral yung mga bata, hindi po kasi sila makapag-concentrate na yung pong mga activity po nila. So at least ngayon po, no, may tulong na ng solar lights Yes para po. kahit paano. May liwanag na sa dilim. Yes, nagliwanag na po yung ano, Tama. Kilala na ako pong Kuya Buksi, inyang ikit na ako po kindalan. Maglakad ko po, iwat ko po school, magdala akong gule. Magdala ko rin pong gitara, and magtinda ko pong gule. At ikit na ako po king dalan, kaya kitangan na ako po nung karing ko taga, ng grade ko, at nung karing ko po mag-aral. Karing kaya po akilala Kuya Buksi. Dakal po salamat kang Kuya Marvin kasi magana kaya pong tao, mapanyaw piya po, mapa-estudyante po, karing po mag-aral, ang po pong karing mga tuwaman po, po mamatras sumaw. Okay ya po sumaw, Kuya Marvin, magana kaya pong tao. Kuya Buksi po, asopan na ako po king kana akong pamag-aral at inyang simula vlog na ako po. Karin po magsimula ing blessing atanggap ko po king kana kong be at king pamag-aral ko. Para sa akin po, napaka-importante po ng edukasyon sa mga bata, lalo na po sa anak ko kasi po parang ang baba po ng tingin ng mga unat po para sa aming mga kulot. Kasi po pag nakapag-aral kami parang medyo natitingnan kami pag may pinag-aralan. Pero pag wala po kasing pinag-aralan, parang dinadown po nila kami. Kaya napakahalaga po sa amin yung pag-aaral. Nagpapasalamat po ako kay Kuya Buksi kasi natulungan niya kami dito, lalong-lalo na kami mga katutubong Aita. Napakalaking salamat po kay Buksi kasi ginamit siya ng Panginoon para matulungan kami, lalo na po sa pag-aaral ng aking anak. Napakalaking tulong po lalo na po sa pang-araw-araw na gastusin ng aking anak. Hindi po namin kakayanin yung pag-aaral ng anak namin, kaya napakalaking tulong po ni Buksi para sa amin. Kaya po magpasalamat kay po kang Kuya Marvin kasi kanita po kasi ngaldo, alake po talagang sulo. Kaya po megbayo po yung kabiyayan ni Kenny, ang pong pamamalemi. Kasi po dati, mamangang kami po alapon sulo. Mangkay mo po, sasali kami mo pong gas. Ito pong gas pong pangparitan. Tsaka po, minsan po, nung ala naman pong asaling gas, nung ala naman pong pera, makipag-aldawang kami mo po. Kaya po minsan, isip mi po talaga na dakal po salamat kang Kuya Marvin kasi dinina na kaya po solar. Kasi dati po madalumdum talaga. Kaya ngayon po, magpasalamat kaya po dakal kayo. Salamat pa! Salamat po, sir! Naku, Kuya Marvin, maraming salamat po dahil isinama niyo kami ni Nico sa pagbabahagi ng mga munting regalo niyo po sa mga kababayan nating Aita. Pero Kuya, bukod po sa kaming nagpapasalamat sa iyo na shinare mo sa amin yung ganitong experience, meron pa pong gustong magpasalamat eh. Yes. Wow, napakalaking ano naman po yun. So ito ang letter na gusto magpasalamat sa iyo. Babasahin ko na para sa iyo, Yes Kuya Marvin. Okay? Dear Marvin,
Honor thy father and thy mother. Yan ang turo sa atin ng Diyos. Kaya hinahangaan ka namin dahil pagamat wala na ang iyong ama, buhay ang kanyang alaala. At ikaw ang dahilan dahil isinabuhay mo ang kanyang mga turo sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Sigurado ako nakangiti siya sa iyo mula sa langit. Kaya naman kasama ako, si Tito Boy, at lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Naway sa pagbabahagi mo ng mga mabubuting gawain, ay marami ang tumulad sa iyo. Lubos na nagpapasalamat, Kuya Alan Cayetano. Yes, And yes PS, naman. maari ka ba naming maimbitahan sa studio para personal na mapasalamatan? Game Kuya, ka ba, anong kuya? masasabi mo? Pwede po. Maraming Ayan, salamat. narinig natin ang sagot. Sasama ka sa amin. Pwede raw. Ay, napakalaking karangalan po at ito po yung magiging tulay po para mas ma-discover pa po tayo upang mas marami pa po tayong matulungan. Yan, Yes. tama yan. Amen tayo dyan. Palakpakan natin si Yay! Marvin! Yan! Welcome to Cayetano in Action, Kuya Marvin. Maraming salamat. Thank you po sa pag-imbita at It's an honor malaking to meet you, karangalan po Marvin. na makapasalamat. Honor is ours. Ako, Kuya Boy, Marvin, sabihin ko to sa harap mo kasi partly to honor you, partly para dumami ang mga katribo mo. And di ba pag lumalaki ka tapos medyo affluent, basta't ang tingin mo sa mga pilantropo, yung mga ubod ng yaman. Pero dami namin nakikilala na simple lang, di na nag-isip, meron may kailangan ng tulong, ano meron ako. You know, Marvin, we just wanna honor you, say thank you, and wag mong iisipin na maliit yung impact ng ginagawa mo. Ako ang reaksyon ko naman, I see you, I listen to you, at pinaiigting yung paniniwala ko na mabuti tayong tao. Ang binulong niya kaagad, sana matulungan pa yung iba doon na makapag-aral din. Oo, So talagang nasa DNA niya. So, actually, yung hinanda namin is tugma doon, pero kasi yung educational materials, tingin ko pang mga younger to. Pero gusto kasi niya na lahat ng kayang mag-high school doon, makapag-high school. So, we want to partner with you and we want to do it through you kasi mas alam mo doon. So, 1-2 ang hinanda, pero gagawin natin 1-2-3. So, may 25,000 pesos worth of educational material. Maraming salamat po. Then, meron tayong envelope ng 10,000 cash. And then, mamaya, we will introduce you to our coordinator. Sabihin mo kung ilan. At saka, Kuya Boy, minsan pasyalan natin, no? Parang sarap punta ng Yun ang unang pumasok sa isipan ko. Tito Boy, yung Kuya Alan, yung pong sitwasyon po nila doon. Alam niyo po yung mga bata, minsan bumababa po sila, mag-aaral ng kinder, grade 1, tapos tinutokso po sila na hindi daw po sila marunong magbasa, magsulat. Kaya ginagawa ko po ngayon, doon po na sa community po nila, gusto ko po meron po magtuturo sa kanila para may lakas po sila ng loob na bumaba po sa kapatagan. So, sa mga nanonood, gusto nilang tumulong, pero wala silang community or hindi nila aside from cash, what else and how do they get in touch with you? Ano sir, yung pong ano natin, kung ano man po yung pwede po nating mapabot. So food, yes po, mga educational materials, mga school supplies. Pero napakalaga sa kanila yung ano sir, yung pong mga gamit sa pag-aaral. Maraming salamat. Asawa mo, Kuya Alan. Sa akin, Kuya Boy, ay aside from of course the members of the Maritime, hindi lang sa trip na to sa dati, dun po sa mga behind the camera, I really thank you at nagustuhan ko po yung in-interview nyo sila tapos translate nyo. Hearing them speak then, tapos yung Pinoy na Pinoy pa rin, di ba? Kahit iba-iba yung ating subcultures, yung mabait yan, di ba? Kaya nga kami nandyan, mabait eh. So I just appreciated, interviewing them, being there, and ako gusto ko bumisita, Kuya Boy. So bisita tayo. Ako din. Maraming salamat po, Tito Boy, Kuya Alan, sa pag-imbita po sa akin. At maraming salamat po sa mga sumusuporta po. Maraming salamat. Congratulations. Look forward to partnering with you. Sasama ako, Kuya Alan, pag ikay pumunta sa Kapas, Tarlac. Isang concerned citizen ang humingi ng tulong para mairehistro ang birth certificate ng isang bata para makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Agad natin itong inaksyonan. Kasama ang ating team of lawyers, tinutukan natin ito.
Para siguraduhin na maayos ang lahat ng kailangang proseso, panurin natin kung paano nating naisaayos ang kanyang problema. Magandang gabi ho, Ate Lorna. Magandang Pwede gabi. niyo po bang ikwento sa amin kung ano yung, kumbaga, naging problema niyo and yung naging rason niyo kung bakit kayo lumapit dito sa show natin na Cayetano in Action with Boy Abunda? Kasi yung bata, wala po siyang birth certificate. Hindi ko naman po siya kaano-ano. Gusto pong mag-aaral ng bata. Ngayon po nag-aaral po siya sa grade 1. Hinahanapan na po ako ng teacher ng birth certificate po niya kasi kailangan na po siyang iakyat doon sa ALS pagdating po ng pasukan. Paano ho napunta sa inyong pangangalaga yung bata, si John said? Dahil po sa bunso ko pong anak. Kalaro po niya. Inuwi niya po doon sa amin. Sabi niya, kasi madungis po yung bata. Sabi niya, Mama, pakainin po muna natin yung bata. Yung kalaro ko, sabi niya gano'n. Di sabi ko, bakit sino ba yan? Sabi niya, kalaro ko po. Sabi ko, ba't hindi mo pinauwi sa kanila para pakainin? Hindi, dito na sila, wala yung mama niya. Pakainin mo na lang. Sabi ko, sige, paliguan mo na lang muna doon bago mo pakainin. Inakyat niya po, binigyan niya ng mga damit. Nung pagkatapos kumain, sabi niya, Mama, pag-aralin mo na lang siya. Sabi ko, bakit? Kasi po, hindi siya nag-aaral, 12 years old na siya. Binubuli po siya ng kalaro namin. So, simula nun ho, sa inyo na tumira si John Cedric. Opo. Pero yung mga magulang po nila ay nasaan po? Alam niyo po ba? Nandyan din po. Opo. So magkalapit lang naman po yung Iisa lang po bahay. yung barangay namin, sir. Bakit hinayaan lang po nila na sa inyo na tumira? Siguro po, dahil kulang din ho siguro sila sa pag-iintindi dun sa anak nila. Kaya hinahayaan niya na lang po hanggang ngayon sa akin. Kasi nakapag-aral na po yung bata. Ilang taon na po si John Cedric? 12 na po. 12. Nung enrollment, wala po talaga akong ma-present dun sa teacher. Iusap lang po ako na i-enroll ko po muna siya nang wala pang dokumento. Follow ko na lang po. So yun yung, kumbaga, naging rason kung bakit ina-applyan niyo siya ng birth certificate. Opo. Kinuhaan ko po siya ng no record sa PSA. Nailabas naman po yun. Tapos din sa City Hall din po, pinakuha po ako ng affidavit ng guardianship para makakuha din po ako ng no record. Kasi hindi ko nga po kaano-ano yung bata. Dinala ko pa pala siya sa GAT para maano po yung record. Sa eskwelahan po, yung GAT Andres? Hindi po, sa hospital. Sa hospital. Opo. Nailabas na rin po yun nung December. Nung paglabas ng birth certificate po, binigay ko po dun sa parent. Ayaw po nilang asikasuhin. Ginawa ko po. Ako na lang po yung nag-try dun sa City Hall na baka pwedeng ako na kahit hindi naman ako kaano-ano. Pagdating po sa City Hall, pinagbawalan din po ako dahil bagong mandatory daw po ng PSA dahil po dun sa kaso ni Alice Go. Bawal na rin po daw ako. Ano pong ibig sabihin niyo dun sa ayaw asikasuhin ng mga magulang? Ano pong dahilan nila kung bakit ayaw nilang i-process yung registration? Wala din daw po silang budget. And then, after ho nun, ano ho nangyari dun sa local civil register? Wala na po, hindi na po na ano. Tapos kasi trinay ko na nga po, ayaw din po akong payagan. Hindi ko na po hindi ko na po pinansin kasi wala na rin po akong magagawa eh. Tignan natin ngayon kung ano naman yung nagawa nung Cayetano in Action with Boy Abunda regarding sa problema ni nanay. Tawagin ho natin si Kuya Larry. Good afternoon po. Good afternoon, Ate Lorna. Kamusta? Dumating sa atin sa Cayetano Action agad yung kanyang problema. Concerned citizen lang siya eh. Gusto niya yung bata may rehistro para doon sa pag-aaral niya at sa susunod na mga kailangan ng bata ng birth certificate at walang maging problema. Nag-coordinate kagad kami sa City Hall. Kumonta kami kay Mayor Hani at binigay po niya yung kanyang direktor na puntahan ho namin kagad si Director Encarnacion Ocampo. At pagpunta ho doon, sinabi ko po kay Miss Jolly na tawagan natin yung parents para hindi maging problema. Baka kaya natin kumbinsihin yung parents na sumama sa pag-apply nung pag-register ng birth certificate. At luckily, napaganda ho, sumama po yung parents. Siguro nakita na ho natin talaga yung mga magulang ni Cedric talagang wala lang kakayahan para i-register at makita yung requirements nga, kumpleto naman, pero may kulang lang pong isa. Yung AUSF, yung affidavit to use the surname of father. Okay. Yung po, na-submit niya po, attorney, at garang ipoproseso na po yung birth certificate ni Cedric. At ayun na may kinutuwa po ni Ate Lorna at ng kanyang magulang. Matanong ko lang, ano ho bang trabaho ng mga magulang ni Cedric?
Nagtitinda-tinda lang po sa bangketa. So kung sakali pong matuloy yung pag-aaral ni Cedric, sa inyo pa rin ba tutuloy yung bata or kukunin na ng mga magulang niya? Sabi ko naman po, hanggat gusto po niya mag-aral at gusto niya sa amin, okay lang naman po. Kayo po ba, ano bang kinabubuhay ninyo? Anong trabaho niyo? Nagtitinda po ng almusal. Ilan po ba anak niyo? 4. So isa dadagdag pa natin si Cedric doon. Kaya niya naman po yun. Kakayanin po. Yung attorney, isa pang magandang sinabi ni Director Ocampo, kung magkakaproblema siya sa school, ay willing sila magbigay ng certificate na ipakikita sa school na on process na yung birth certificate ni Cedric. Ito po, attorney, may certification na para ipakita dun sa school. So ito yung provisional certification na if ever magka-problema sa pag-enroll, pwede itong ipakita ni Ate Lorna sa school. Tama, attorney. Okay. Pero siguro sagutin din natin yung una niyang tanong na pwede ba na magrehistro ng birth certificate ang isang hindi naman kaano-ano nung bata, no? Nagkataon lang, swerte tayo na kasama po yung magulang. Sumama, nakumbinsi sila na iproseso yung registration ng bata. Pero ayon din po kay Director Ocampo naman, ng Civil Registrar's Office ng Manila, na kahit naman po actual custodian lang siya, guardian lang siya, at hindi siya kadugo mismo, hindi siya nanay or tatay, magulang, pwede naman po as long as makapag-submit siya ng affidavit na sasabihin niya lang doon kung ano yung sitwasyon ng mga magulang, kung bakit hindi nila kaya maproseso to. So, ma-authorize na lang siya. At sinabi rin, dagdag ni Director Ocampo na padaanin siya sa proseso ng assessment or evaluation ng DSWD para masigurado na yung bata hindi mapupunta sa halimbawa sa human trafficking or kidnapping or sa mga criminal elements ba or yung pagpaparehistro ay para sa lehitimong purpose, no? Kung sakali man na hindi sumama yung mga magulang doon sa pagpunta nyo, kahit sa tingin ko naman po, under their rules, pwede naman pa rin po kayo na magproseso niyan kung hindi sumama yung mga magulang. Gusto lang din ho nating pasalamatan si Ate Lorna kasi nga kahit hindi niya naman kaano-ano si Cedric and then kalaro siya ng bata, hindi siya dalawang isip kinuha niya kaagad and inalagaan tapos ngayon, di ba, in-enroll niyo po siya sa school kaya nga tayo napunta dito. Marami hong salamat Ate Lorna dahil napakabuti niyo hong tao. Ay, salamat po. Meron po ba kayong mensahe para po kay lalo na po sa CIA with BA, salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ma-process yung papel ng bata. Okay na yan, ate. Naiyak si ate. Kasi ang tagal niyo ng problema to Halos ng taon mo na inaskaso no? Kaya narito naman ng Sorry po. Ay tano action agad para tulungan yung mga problemang katulad kong ganyan. Salamat po, Kuya Alan. Thank you po kasi malaking tulong po sa akin to at doon sa bata po. Ngayon po magpapatuloy na po siya sa pag-aaral. So mabilisan naman natin siyang natulungan, no, Kuya Larry, sa loob ng 1 linggo. Opo, attorney, sa loob ng 1 linggo. Inano natin, na i-proseso naman agad and siguro yun na lang ihintayin natin yung official release ng PSA dun sa birth certificate na talaga. Sa attorney, to add on, guro, yung sa livelihood niya, nakita namin may existing na karinderya siya. Yun naman ang programa na gusto ni Senator Kuya Alan na pag may mga existing ka, na pwede natin kagad tulungan yung mga gantong para makatulong sa kanya. Bagay, sa inyo, reward sa iyo ni Lord na matulungan ka rin po namin sa livelihood. Sige, salamat po. Thank you. Thank you po sa inyo. Mabilis, konkreto, at may malasakit. Yan ang serbisyo natin dito sa Cayetano Aksyon Agad. Isang simpleng dokumento lang ang kailangan ng batang ito. Pero napakalaki ng epekto nito sa kanyang kinabukasan. Sa tulong ng ating team, naitawid natin ang kanyang pangangailangan. At ngayon ay may pag-asa na siyang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Magbabalik ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng nakikita ay totoo, lalo na sa internet. Maging wais at alamin ang rights mo para di ka maloko. Nung
pinag-uusapan yon? Yun pong binapalo ko, Kuya Alan, na sikat na influencer. Every time na nagpo-post siya, may event, talagang nakabantay ako. Tapos malapit sa barangay namin, nag-event po siya, live. So pumunta po ako kahit nasiksikan, ang gulo-gulo. Tapos nakita ko sa personal, Kuya Alan, nalungkot ako. Kasi hindi naman pala ganun kagwapo. Ay, wow. Kala ko naman na-disappoint ka sa advice niya kasi influencers. Sa cellphone, sobrang gwapo. Opo, sobrang, siguro naka-filter lang siguro yun. Filters, kulay at ilaw, lahat yan may epekto sa expectations natin. Pero paano kung hindi lang itsura, kundi pati na rin sa binibili natin? Speaking of, parang expectation, reality, no? Nalala ko lang kasi nung isang araw, nag-file ako ng report sa isang online app. Kasi bumili ako ng... Hindi siya scam eh. Pero parang kung ano yung itsura nung binili ko na kumot siya. So parang fleece, blanket, malambot, gano'n. Border ako. Tapos pagdating, hindi siya yung in-expect ko kasi naghihimul-mul siya. So, nag-file ako ng report. So, walang response sa akin ngayon yung seller. So, nakapending yung transaction ko ng refund. So, feeling ko naman, iba naman kasi yung scam per se. Iba yung expectation mo. I mean, even sa restaurants, di ba? Oh, yes. Iba yung sinabing pure beef, pagdating, sandwich spread. At iba naman yung sobrang ganda ng itsura ng burger pagdating yung pa rin ang laman, pero hindi naman sing ganda ng picture niya. Na-experience ko po yan, Kuya Alan. Yung picture niya, yung burger, yung patty, ang laman-laman, ang daming gulay. Tapos, di bumili ako online. Pagdating, Kuya Alan, kapiranggot lang na tomato, yung kamatis, tapos yun lang. Na-experience ko rin yan na parang, di ba, pag summer, uso yung mga halo-halo, yung mga palamig. Tapos, ang ina-advertise nila is 7 sangkap ng halo-halo yung nandun. Binilang ko 5 lang eh. Diba? Hiwalay muna natin. Parang tanong natin kay Atty. Mark kung anong tingin niya. Pero, hiwalay natin yung klarong scam. Oo, tama. Kasi yung klarong, kaya nga by the word alone, scam. So, unfortunately, yung sa issue mo kanina ng influencer or celebrity na scam ka, wala tayong solusyon doon. Pero for all the rest na sinabi nila, no, meron naman tayong Consumer Act. So, ito yung pangunahing batas na nagpuprotekta sa mga mamimili, whether online or sa mga palengke, sa supermarket, grocery. So, yan yung unang pinaka major na batas natin para dyan. No? So, yung mga examples nyo, examples na ng mga deceptive sales practices ng mga sellers. Consumer Act of the Philippines. So, prohibited syempre, nalinlangin mo kapag ikaw, restaurant owner, in-advertise mo siya, may in-embellish mo too much, to the point na medyo nade-defraud na yung mga umorder nun. So, deceptive na yon. Meron pala akong question, Kuya Alan. Kasi live host din po ako. So, na-experience ko to, ang brand namin is iPhone. Live host ako ng iPhone. So, ang finiflex namin buo. May box, may accessories, kumpleto. Tapos, nalaman namin na ang dumating sa customer or sa buyer is naka-bubble wrap lang na phone lang. As in, walang box, walang charger. So, ang tanong ko, sino po ang ahabulin or kakasuhan ng customer and ng buyer? Ako po ba na live host o yung boss namin? So in other words, may liability ba yung nagla-live host? Opo. That's a good question kasi nga maraming hindi lang live host, nag-endorse. Yes po, yun. Diba? Yun. And then, actually, di ba nangyari nga na, nangyayari yun yes na po. hinahabol din yung endorser kasi sinasabi ng iba, hindi naman dahil sa'yo or dun sa host, hindi ko naman bibili niya. Opo. Yun po ang namin, bilang live host, nandun yung namin, yung takot namin. Siyempre, mukha namin ang naka-front. Kung sino po ang hahabulin nung... Well, ang simpleng sagot siya kasi, every sale is a contract. It's a every transaction is contract of sale. So, siyempre, sino ba yung kakontrata mo bilang consumer? Hindi naman yung mukha lang. Kasi siyempre, in-employ ka rin naman to sell. So, essentially, yung kakontrata nung namili ay yung may-ari nung produkto talaga. Ikaw ay nagbenta lang. Ikaw lang yung naging mukha nung produkto at that point. Ang moral lesson, be careful what you sell and endorse. Nung Christmas party natin, nanalo po ako ng GC natin. Tapos sa isa po siyang shoe store. Since shoe store siya, nagbenta sila ng mga damit, apparels, ng mga shoes. Tapos meron din silang shoe cleaning service. Tapos sabi ko, I want to avail na yung shoes cleaning service nila using the voucher. Tapos they denied it.
Pero it's in their same store. Yes po. Kasi Pero service siya. Before you answer, ang understanding ko kasi, nakalagay naman sa gift certificate what it's for. Yes. Diba? So for example, you have a store that has both services and goods. If they tell you, you can buy gift certificate, but it's only for the goods, not for the services. Ang understanding ko, nandun yun, di ba? But halimbawa, walang nakalagay, and yung gift certificate is generic for that, they cannot suddenly tell you. Kasi nung nagbayad ka, binabayaran mo nga, it's anything for that store, di ba? Tsaka parang wala namang nakalagay doon sa gift cert na limitations. Anong tingin nyo doon? Ako, Kuya Alan, tingin ko mali yung tindahan doon dahil kung wala naman limitation, di dapat yung bearer nung gift certificate din, ma-honor yung service. Or kung hindi, i-refund nila yung tama. GC. Kasi nasa kanila na yung pera eh. Question po, yung GC po, Attorney Ralph, ano po siya? Kunwari yung kagaya sa akin. Kasi wala naman akong balak na ipaayos sa sa mukha ko. So, iniisip ko kung pwede po ba siyang palitan ng cash nung store or nung clinic. Pwede po ba yun? Normally kasi sa fine print ng mga GC, hindi mo na pwedeng bawiin yung pera. Nabili mo na eh. So, it's when you also have to look at the point of view of business. Diba? Kasi kung convertible to cash yun, marami din magiging problema. Unang-una, binook na nila as the sale. And then, baka maraming mag-print ng fake. Kasi good as cash eh. So, babalik doon. So, most, if not all, gastusin mo doon. And that's what the law protects you against. But it's not a negotiable instrument. Yes. Diba? It's not something you can convert. Yes. Or pass on to. But that's a good question. Kasi nga, I mean, kung papayag yung store, bakit hindi? So, doon po kasi sa orgs na kinabibilangan ko sa amin, sa Bulacan, gusto po yung, local coffee shop, as a way to advertise their business, nagsa-sponsor sila kapag may event ng mga GCs, worth 200, 300, you can buy coffee or pastries sa kanila. Pero may nakalagay doon na valid until, say, 2 weeks from the event date. So, yung po ba, dapat hindi nilalagyan? Siguro dapat natin lawakan yung mga sinabi nung batas na hindi saklaw nung pagbabawal nila. Sinabi rin kasi nila na yung mga gift checks or gift certificates na in-issue nila, nung sabi nga natin kanina na for promotion, ay hindi kasama doon sa mga pagbabawal nila. So, kung kunwari, kasi wala kang niloko eh. So, di ba, kung parang out of the goodness, it's an anniversary issue. So, anyone can use this 200 or 20% off, ganyan. It's an anniversary, dude. But iba kasi yung binayaran ko yung gift cert. So, binayaran ko yun, or you paid it for me for value of my work. Then, ba't mo lalagyan ng expiration na loko mo ako? Diba? Walang kaibahan sa happy hour, diba? So, if you advertise na, let's say, mahina yung business mo from 2 p.m. to 5 p.m. So, you said, from 2 p.m. to 5 p.m., all of you can avail of 50% off, diba? Hindi ka pwedeng dumating doon at 5 o'clock at sabihin mong, boss, 50% mo. Kasi malakas na sila at 5 eh. Advertising na 2 to 5. Pero yung bumili ako ng gift cert, and then ang sasabihin nila sa gift cert is that at 5 o'clock hindi mo pwedeng gamitin. At that value, it should be as good as cash. Diba? So yun yung difference doon. But anyway, it's been a pleasure discussing this with you. And marami pang ibang issue. So dapat talaga medyo bantayan natin yan. Kasi tandaan nyo, dynamic ang batas. So parang yung sa scams, di ba? Everyday may bagong scam eh. So minsan ang batas nag-ahabol. So just because yan ang batas, it doesn't mean all the time it's comprehensive or it's absolutely fair. That's why we should discuss it. Thank you. Thank you, guys. Mga ka-CIA, maging wais na mamimili. Verify before you buy. Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Magandang gabi po. Welcome to Ask Boy Abunda. Doc Eileen, maraming salamat. Doc Rodney. Thank you. And Doc Glenn.
Thank you very much. So, ang unang tanong ay, aware ba ang Pinoy sa pangangailangan, kahinaan, at ang buhay ng kanyang puso? Sige, sagutin. I don't think that Filipinos or mga kababayan natin alam kung na ang number one killer talaga ng sakit sa buong mundo at sa buong Pilipino, yung sakit sa puso or cardiovascular disease, kasama rin yung blood vessel, pati sa utak, stroke, and heart attack. So yun yung up to now, hindi pa rin bumababa yung pagiging number one niya, and it's still there at the top. Na siya yung number one killer. So yan yung status natin. It's the burden of cardiovascular diseases in the Philippines. Is there an explanation to that? Am I guilty of something? Tama yun, Boy, because after nung magkaroon ng pandemya, talagang dumami talaga ang mayroong sakit sa puso. Particularly yung kung iisa-isahin natin na isa dun sa mga talagang dumami is yung heart failure na tinatawag natin. Ang pinakamalaking sanhi ng pagkakaroon ng heart failure is yung common na heart attack. Nagkaroon ng heart attack, humina yung pump ng puso, kaya nagkaroon ng heart failure. Dahil sa pandemic, nadagdagan yung mga myocarditis na naglikha ng heart failure. At ngayon, sama-sama na silang lahat. Heart failure, heart attack. Yes, yes. Ano ang pagkakaiba noong dalawa, Doc Erlene? Yeah, malaking kaibahan. Okay. Pag sinabing heart attack, or we call myocardial infarction in medical term, it is caused by barado ang puso, ang ugat sa puso. So pag barado ang ugat sa puso, walang oxygen ang papasok dun sa muscle, namamatay yung muscle. That's a heart attack. Now, ang heart attack is one of the many reasons na nagkakapalya, nagkaka-heart failure. The heart failure means pump failure. The heart fails to pump. So, hihina ang tao. 1 in every 4 people can have heart failure. Kasi lahat yan galing sa mga risk factors like smoking, hypertension, diabetes, high cholesterol. Yun yung mga factors na dapat i-control para ma-prevent ng blockage, for example, and heart attack, and brings about heart failure. Okay. Ano ang sintomas na nangyayari ang heart attack? Madalas pag heart attack, yung na-associate ng mga tao doon is chest pain, sumasakit ang dibdib, pupunta ng emergency room. Samantalang yung heart failure, na madalas ay ang sanhi nun ay heart attack sa mga Pilipino, hindi, minsan mayroon ding chest pain, sumasakit ang dibdib, pagka napagod, naglalakad, nagalit, pero madalas ito ay hingal, hindi na makapaglakad ng malayo. Sandali, Doc, ang chest pain, saan ba? Kanan, kaliwa, gitna? Sa gitna. Sa gitna. Oh, gitna. Yes. So dito ang sakit. Parang siyang may nakadagan. So just push your chest or let somebody push your chest, papindutin mo siya. Yun yung pakiramdam. Parang may talagang dumadagan sa'yo. So aside from chest pains, meron pa? Pwede ding sumasakit ang tiyan. Sikmura. Yes. Hala, ano ba? Sumasakit ang likod. Pag sinasabi mo, masakit dito, sumasakit ako. Masakit ako. Pwede rin siya mag-radiate to your shoulders. Shoulder, sa likuran. Pwede rin siya mag-radiate to your neck, yes. Or nangangalay. Nangangalay. Yes, nangangalay. Ano? Kaliwa, kanan? Pareho. Pwede siyang kaliwa. Meron din kasing percentage, right? Kailangan pumunta ka sa ospital pag yung chest pain mo ay tuloy-tuloy. Kahit nakapahinga ka? Kahit nakapahinga ka na. And the severity or yung sakit niya ay pasakit ng pasakit. Patindi. Patindi ng patindi. At patagal siya ng patagal. Pero iba raw ang sintomas ng heart attack ng babae at lalaki. Totoo ba yun? Hindi naman talaga iba. Hindi iba? But iba ang tanggap ng babae sa simptoma niya. For example, if may heart attack na ako, for example, may warning na, pagod ako, ang sasabihin ko lang, Han, pagod ako. Sabihin din ng husband, pahinga ka lang. Pero kung ang husband ang mag-complain ng kahit yun pala acid lang, sumasakit yung dibdib, anong gagawin ng asawa? Halika na, punta tayo sa ER. Okay. So that's the main difference. It's a perspective thing. Ang women, they usually disregard their health. That's why we also have a council in the Philippine Heart Association that deals with women's health. Women are usually protected with estrogen, progesterone, so delayed yung kanilang sakit sa heart. No? So, but when they get into menopause, the risk of
having heart problem is equal already with the male. No? So sometimes the doctors ignore them, no? Even kahit na may sakit ka na premenopausal, kasi nga may thought pa rin na may protected sila with estrogen. Correct. It has nothing to do with the gender issue. Habang pinag-uusapan natin yung kababaihan, meron bang age bracket na vulnerable to heart diseases? Sa mga babae. Sa babae? At it's the ones that are already on the menopause na. Now, I'm only asking because March, we're celebrating The Heart Week, the Women's Week. Month. Oo. So, yung anong edad ito? Ang 50 pataas, around 50s na. Pataas. Wala na. So, mauubos na yung protection nila sa estrogen. Okay. Safe ba ang mga birth control, hormones sa babaeng may heart condition? But I think the only, I don't know, you would agree, is because sometimes the oral contraceptive pills increases blood pressure. Yes. So when it increases blood pressure, then that's another risk factor for heart disease. What brings about heart attack? What cause? Marami ang mga causes. Ano-ano? So, pinakauna niyan is that your arteries nagkakaroon ng build-up of cholesterol. So, nanggagaling saan ang cholesterol? Okay. So, yung cholesterol nanggagaling genetic siya. So, pwedeng sa genes mo, mataas na yung pinamana sa'yo ng parents. Namamana ito, no? Namamana ito. So, 80% through genes and 20% through diet also. Lifestyle. So, may lifestyle. So, kumakain ka ng mga trans fats like burgers. Fast food. You fast food. No? You like eating red meat. Chicken skin. So, yun yung mga chicharon. So, yung 20% of that is brought by diet. No? So, yung pag-increase ng cholesterol. No exercise, lack of sleep, mga maraming ganon. Okay. Stress. Hygiene. Sleep mo dapat Stress. 7 to 9 hours yung sleep mo. Because lesser than that, nagkakos siya ng associated siya sa heart attack and stroke. Less than that. Kailangan may Diabetes, pahinga. Smoking, and vaping. Yan. Okay. Lahat yan sinisira nila yung vessels. Stress. Kailan tumatawid yung heart attack to heart failure? That's a very Tumatawid ang heart attack sa pagiging heart failure kung nagkaroon na ng danyos or damage yung muscle ng puso dahil sa kawalan ng blood supply dahil nga barado yung mga ugat ng puso, ano? So, madalas yung mga nagkaroon na ng heart attack, dalawa lang yun, maaaring mag-recover talaga dahil naagapan, nagkaroon ng intervention ng angioplasty halimbawa o kaya open heart, or yung mga hindi na naagapan at humina na ng tuluyan yung heart, yung tinatawag nating heart failure. Heart failure causes death. Yes. That's why the purpose, Boy, of our Heart Campaign, Failure Awareness right. Week, our campaign, is to let Filipinos know that we are prone. Walang makakaligtas dyan pag hindi maingat. Ano ang mga pagkain na maganda para sa puso? At ano ang mga pagkain na dapat iwasan natin? Siguro unahin ko yung mga magaganda para sa puso, ano? We'll never go wrong with vegetables, prutas, lahat naman ng prutas may asukal. It's the natural sugar, pari ding makapagbigay ng diabetes. Hinay-hinay lang parate. Bihira naman kaming magbawal talaga kasi it takes the joy out of living na wala nang pwedeng kainin, ano? Pero yung pakonti-konti, okay lang naman. Parating sinasabi ito, bakit masarap ang bawal? That's really true because cholesterol makes the food delicious. Take out the cholesterol, you don't want to eat it. It's bland. So cholesterol talaga yung nakapasarap ng food. Ano naman yung mga pagkain para klarong-klaro lamang na hindi maganda sa puso? Sa akin, para in general, ano, yung mga hindi talaga maganda sa puso is yung mga highly processed foods, junk food. Ayun, mga delata, yun, ang hindi talaga maraming asin bukod sa matataba. And yung may mga pagka nagpunta ka ng grocery, makikita mo doon yung may mga trans fats. Ano pa ba? Trans fat like, sorry sa donuts. Donuts ulit. Donuts, burgers, fast food. Okay. Sila yung may mga gumagamit ng trans fat. Usually anything fried. Yes. Yeah. Gaano kahirap ang gamutin ang sakit sa puso? Pag meron Depende sa stage. Depende sa stage. Depende sa sakit. Oo. Kasi we have acquired and we have congenital. Okay? So, yung pinag-usapan natin is the acquired
heart disease, because of lifestyle, barado, aging heart and all that. May congenital din eh. So hindi natin pwedeng ma-blanket kung paano i-treat ang heart disease. And the combination of both? Yes, pwedeng combination of both. Oo. Kaya ano ang ating pinaka-importanteng mensahe itong Heart Failure Awareness Month? Ang number one killer pa rin sa buong Pilipinas, even during the COVID era of 2020, it's not actually the COVID. It's still cardiovascular diseases. And the number one cardiovascular disease is ischemic heart disease, and that causes heart attack. And part of the consequence of heart attack is heart failure. We are here to educate you, turuan kayo paano ma-recognize kung ano ang heart attack at saka ano ang heart failure. With all the information na meron tayo sa internet, at sa lahat ng mga educational materials na makikita natin, sana maging masinop lang. Bantayan yung mga simptomas. If you have any doubts, pwede namang magtanong sa mga pangunahing mga authorities or organisasyon tulad ng Philippine Heart Association para makapagbigay sa inyo ng sagot kung ano man yung mga agam-agam or ano man yung diagnosis na maaaring meron kayo. Doc Erlene? Yeah, for the Filipinos, I think kailangan lang natin i-dibdibin na we can be the stewards of our health. It starts first by us, Filipinos, to be aware na walang isa sa atin immune sa cardiovascular disease. Take charge of your health. That means you have a health or a preventive seeking behavior. Okay. Maraming salamat, Doc Erlene, Thank Doc you, Rodney. Thank you so much. Maraming salamat. Doc Erlene, maraming salamat. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action. Kuya Alan, para sa Alan Peter Pick, ang maglalaro ay ang ating mga kasamahan dito sa Cayetano in Action, ang mga medic versus mga taga-art dep. 8 seasons lang naman sila naghintay para makapaglaro Kasi usually pinapanood lang nila Ako nga, nung sinabi kong art dep, lumampas ako, ang maritim kailan ba? Diba? After another 8 seasons. Okay lang. Okay. So, you know the rules of the game. Sino ang maglalaro sa inyo? Hahanap tayo ng 10. At sino ang 10 ito? Tingin lamang sa ilalim ng iyong upuan at hahanap ka ng lucky CIA card. So, alam niyo na, palakasan ng sigaw. So, we start the game. Handa ka na ba? Pag nanalo ka, may 5,000. Pag hindi pinalad, may 2,000 pesos. Bilisan natin. Okay. 3, 2, 1, go! 2,000 pesos. Walang talo dito. Go! 2,000 pesos. Go! 5,000 pesos. Congratulations. Dito naman. Go! 5,000 pesos. Go! 2,000 pesos. Go! 5,000 pesos. Ready? Go! 5,000 pesos. Ready? Go! 2,000 pesos. Ready? Go! 5,000 pesos. Go! Okay. 5,000 pesos. Go! 2,000 pesos. Maraming salamat. Art Dep, maraming salamat. Medic, maraming salamat. At katulad ng ating ipinamimigay at ibinabahagi, pag tayo nagtatapos ng palabas, lahat uuwi na may dalang regalo. Sa JC Premier at Insaibada mula sa Luna Cafe. Maraming salamat.
birthday is our production assistant. So, Kuya Boy, kung lahat sila may takeaway din ako. Kanina nung binabasa ko yung sa briefer na concerned citizen. Kasi nung bata tayo, di ba parating ganun, concerned citizen. Di ba? Whether sa TV, sa radyo. Tapos parang matagal ko siyang hindi naririnig. So sabi ko, have we become unconcerned citizens? Di ba? Kasi on one hand, parating sinasabi sa atin, masyado kayong pakalamero. On the other hand, whether we talk about yung birth certificate, whether we talk about yung community ng ating mga kapatid na Aita, di ba? Isipin mo kung walang isang Marvin, yung mga bata, nahihiya na mag-grade 1, yung mga high school, parang hindi, di ba? So, how did we become a nation who's very loving, very hospitable? Sabi nila, sa buong mundo, isa ang Pilipinas sa pinaka-hospitable. Maging concerned tayo sa iba. So, that's what I want to leave yung ating mga audience, sa ating mga kasama sa CIA with BA. Let's once again become concerned citizens. I hope to see that word much often, and I hope to feel na ako mismo concerned citizen ako. Ako gustong-gusto ko yung konsepto na yun. Dahil naging masyadong maingay at saka masyadong unsafe ang mundo, ika nga. There's a certain kind of paranoia which is both good and bad. Pero pag yung paranoia na yun, umabot dun sa level ng cynicism, ang expression nun kadalasan ay, wala naman akong pakialam. And some would say, I'm not my brother's keeper. So building on what Kuya Alan said, ako umaasa din ako, Kuya Alan, na sana dumating yung panahon na mapagtagpo-tagpo natin yung iba't ibang mga konsepto and not lose ourselves because it is not bad to mind others' business in a good way. Kaya kung mahalaga ka, mahalaga ang kapwa. Kaya napaka-importante nung sense of community, yung sense of recognizing that there is. Kaya maraming salamat dahil tayo nagsasama-sama at patuloy na natututo. Sunday night tayo, Monday morning na. So, what better way to start the week with gratitude? Thank you, Lord. Thank you, kapitbahay. Thank you, family. Thank you, Kuya Boy. Thank you, Kuya Alan. At maraming salamat sa inyo. So, tulad ng parating sinasabi ng aking ama, Senator Rene Compañero Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas. At idadagdag po natin na kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Basta tayo doon lamang tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli next week. Katulad ng dati, magkakasiyahan, magpaparinigan, magkwekwentuhan. Dito lamang sa